guys! Welcome to my YouTube channel. Kumusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuting kalagayan kayo. At kumusta naman ang bagong taon ninyo? So today is January 3rd. Sana masaya ang bagong taon ninyo. Ngayon naman, i-share ko lang sa inyo kung ano yung ginawa kong pamahiin. So sa family namin, hindi kami yung tipong nagko-collect ng ilang 12 or 13 fruits. Wala kami nun. Yes, bumibili kami ng fruits, pero ano lang siya, hindi kasama dun sa pamahiin na dapat may ganun kami. So iba yung style namin. So yung style namin ay i-share ko sa inyo. So ano lang siya, yung mga basic needs sa bahay na palaging ginagamit araw-araw. So kung ano mga yon, ipakita ko sa inyo. Okay? So first, una is meron tayong mantika. Ayan. So ito, hindi to siya itatapon hanggat hindi magbabagong taon ulit. So yan. So ito, cooking oil or mantika. Tapos next naman is soy sauce. Ayan. So next naman ay ano to, asin. Check natin. So ayan siya, asin. And next is brown sugar, kasi ang ginagamit namin dito ay brown sugar. Ayan. Ayan, brown sugar. At ito naman ay amoyin natin. So ito, may amoy asim. So ito ay suka. So yan, suka. At ito naman ay tubig. Yan. Ito naman ay bigas. Ayan. At ito naman ay flour. Ayan. So ito yun, ginagawa namin yearly, na ito yung pamahiin namin na every New Year na must have sa aming bahay. So ito lahat, palitan to by next year ulit. I mean, this coming December 31st, 2025. Ayan, ito na, palitan naman siya ng bago. Same pa rin. Kung anong nakikita ninyo, yun pa rin ang ipapalit by next year. Yan. At saka, ano naman, in terms naman sa damit, ang ginagamit naman or sinusuot namin every New Year's Eve ay stripe. Hindi kami yung sa polka dots, kasi sabi ng papa ko dati ay mas maganda yung stripe para yung blessing o pera na darating sa amin or sa pamilya namin ay papel, kasi di ba stripes hagan siya, represent siya na parang papel, whereas kung polka dots daw ay barya lang kasi bilog siya. Yun ang paniniwala niya. So yun ang pinapractice niya. Tapos ayun, so dapat yun yung typical na may kanin sa kaldero o yun sa lagayan ng mga pagkain, dapat merong laman. Yun, at saka yun ang ginagawa namin every year, tapos sabay kakain kapag alas 12 na ng gabi. At saka ano siya, so bawat pamilya meron tayong iba't ibang practice. So ganun pa man, ang pinaka-importante sa lahat, tayo ay magsumikap para may blessing na darating sa pamilya natin at sa sarili natin. Yeah. Hi guys, ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginawa ko sa mga bote o yung mga bote ng alak. Kasi alam naman natin na kapag merong okasyon, hindi talaga maiwasan na merong tagay. So ang ginawa ko, para hindi naman bawas basura, ni-recycle ko yung mga bote. Ayan. So since meron yung mga basic na ginagamit natin sa bahay, like suka, toyo, at saka cooking oil, ang ginagawa ko siya, tina-transfer ko siya sa bote ng alak. For example, this one, ito, toyo siya. So ginawa, transfer ko siya sa bote ng alak, or yan siya. So at least maganda siya tingnan, malinis. Ayan siya. So wala siyang rust o yan. So syempre bago ko to nilagyan ng toyo o binabad ko muna siya ng sabon, dishwashing soap, ng 24 hours, tapos hinugasan, tapos nagbabad na naman ako ng tubig, good for 24 hours din, and after, final siya
final hugas is inano ko siya ng mainit na tubig. Tapos pinatuyo ko siya as in sobrang tuyo bago ko nilagay itong toyo. Okay? And eto naman, tapos doon, meron din tayong bote ng mantika. So, same brand pa rin ng alak. So, yun. Maganda siya tingnan, malinis. So, ganun din yung proseso ko. Nagbabad ng sabon, tas tubig, and then mainit na tubig. Ayan. Tapos, eto, suka, ayan. So, yun, yung isa, meron pa akong isa nito, kaso hindi ko pa nalagyan ng suka. Alam mo yung suka na nilagyan mo ng bawang, sibuyas, luya, at saka sili para mas masarap siya gawing sausawan. So, yun, coming soon, magagawa ako ng ganon para meron tayong magandang suka pang sauce or sausawan. Yan, thank you. Check natin ano ang laman nito. Ano ba to? Parang ayaw. Ayan, cute. I love this. Ay, ang ganda naman. Mga pictures ko. Ito yung nung nag-vacation ako sa Ilocos region. Yan. Ang ganda. Thank you. Thank you, Ives, for this. I really appreciate it. Grabe, ang ganda niya. Thank you, Ives. Again, I really appreciate it. Hi, ngayon naman i-share ko sa inyo yung mga na-receive ko na regalo nitong Christmas. So, ayan. So, start tayo nito. Natanggap ko to sa kasama ko sa community. Ayan. So, tingnan natin anong laman ito. Ayan. Oh, wow. Meron akong Dedake. 2025. So ito, maganda to gamitin araw-araw, magbabasa ka ng ilang chapter. Reflection din sa sarili natin. Maganda to. And I have this. Next is, galing to sa office mate ko na name ay Mae. Tingnan ko kung anong binigay niya. Ang sweet nila. Ayan. It's coin purse. Ang cute. Purple. Ang cute niya, guys. Tapos, meron siyang barya. Kasi, di ba sabi nila, kapag magbigay ka daw ng wallet or coin purse, dapat merong pera. So, meron siyang laman, guys. Yan. And, ito naman yung huli. Ni-request ko talaga to kasi sa ano to namin sa exchange gift ng team namin. So, ang worth ng exchange gift namin ay 200 pesos. So, ang ni-request ko ay baunan na yung hindi magsispill yung sabaw or sauce kunyari kung magbaon man ako. So ito siya. Yan. So check natin. So ayan, guys. Ang ganda. Hindi nga mag-spill yung sauce or sabaw kung ano mailagay ko dito na pagkain. So ayan siya. Ang ganda. Tapos meron siyang rubber dito. So, kaya hindi magsispill yung sabaw if ever. Lagyan ko to ng sabaw or sauce. Yan. Ganda niya, guys. Tapos, mas maganda siya kasi sa loob, meron siyang divider. Yan. Sa gitna. Siya. At saka, mabigat siya kasi glass. At sobrang kapal. So, maganda siya gamitin every day. And thank you sa nagbigay nito. Thank you, AM. I really appreciate your gift. Okay, thank you. And napakita ko na sa inyo lahat ang gusto kong ipakita. And thank you for watching. And I hope you did enjoy. Please like,
subscribe to my YouTube channel para naman and also click the notification bell para naman kapag meron bago ako upload makikita ninyo. Thank you. Have a good one. Bye.